Masaklap kapag naiputan ka sa ulo, hindi ba? O yun bang pinopopoy ng iba ang asawa mo? Pero ang mas masaklap uli, paano kung nalaman mong kapatid mo mismo ang kumakalantari sa asawa mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? Yan ang kwento natin ngayon. Taong 2015 sa San Carlos, Pangasinan. Dito nag-ugat ang isang alitan na halos ikapahamak ng dalawang magkapatid, sina Alfred at Dyke Collado. Ayon sa mga nakasaksi at kapitbahay, naging mainit ang pagtatalo ng magkapatid matapos mabunyag na si Dyke, ang nakatatanda, ang siyang nakabuntis sa asawa ng kanyang mismong kapatid na si Alfred. Ang babae sa gitna ng kaguluhan, Ana Marie Labiso, 26 na taong gulang, maganda, maamo, at kilala sa lugar bilang tahimik ngunit palangiti. Tubong Paniki, Tarlac, sina Alfred at Dyke ay halos magkasunod lang ng edad. Pareho silang nasa early 30s noong panahong iyon. Magkasama pa sa iisang compound na tinitirhan ng kanilang pamilya. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Ayon sa ulat, habang nag-iinuman umano ang magkaibigan ni Dike sa labas ng bahay, dumaan si Ana Marie. May mga biruan, may tawanan, ngunit tila doon nagsimula ang mga palihim na ugnayan. Makalipas ang ilang linggo, napansin na ni Alfred na tila laging may dahilan ang kanyang asawa para lumabas ng bahay. Madalas daw itong naglalabas sa labas ng compound kung saan naroon din ang kanyang kuya. Hanggang sa isang araw lumabas ang balita, buntis si Ana Marie. At sa halip na ikatuwa ng lahat, ito ang naging mitsa ng gulo. Galit na galit si Alfred. Hindi raw niya matanggap na ang anak na pinagbubuntis ng kanyang asawa ay bunga ng pagtataksil. At higit pa, ang gumawa ay ang sarili niyang kapatid. Nagkasuntukan, nagsaksakan, at nauwi sa habulan sa loob ng compound. Nang dumating ang mga tanod, duguan na pareho ang magkapatid. Isa sa tiyan, isa sa braso. Ang sigawan ng mga kapitbahay, magkapatid kayo, tigilan na niyo yan. Pero huli na, nasira na ang tiwala. At sumunod dito ay ang demanda. Ang kasong isinampa, frustrated homicide at concubinage. Naging laman ito ng mga balita sa baryo at ayon sa mga dokumento ng korte, parehong nagkasuhan ang magkapatid, pati na rin si Ana Marie, nakalaunay nagtago at hindi na lumitaw sa hearing. Ganito nagsimula ang kwento ng pamilya Collado, isang kwento ng dugo, pagnanasa at pagtataksil na sumira sa magkapatid na dati walang iwanan. Pero sa huli ay nauwi sa isang malagim na kamatayan. Habang patuloy ang labanan sa korte, unti-unting nauubos ang loob ni Alfred. Tahimik lang daw ito sa mga nakaraang araw. Bihira ng kumain at madalas nakatulala lang sa balkonahe ng lumang bahay ng mga Collado. Hanggang sa isang hapon, mga 3:00, isang putok ng baril ang yumanig sa buong bahay. Tumakbo ang kasambahay mula sa labas. At doon, sa kusina, bumungad ang nakakasindak na tanawin. Si Alfred Collado, nakabulagta sa sahig, may isang tama ng bala sa sintido at sa tabi niya, nakahandusay ang 38 caliber revolver na pinaniniwala ang ginamit niya mismo. Duguan ang sahig at ang hangin ng bahay ay napuno ng amoy ng dugo. Ayon sa mga unang rumesponding tanod, walang bakas ng sapilitang pagpasok o away. Tahimik ang buong lugar bago marinig ang putok. Itinuring ng mga pulis na suicide ang kaso. Ngunit may ilan ding nagsasabing may dapat pang imbestigahan, lalo na't may mga haka-hakang may mga banta si Alfred ilang araw bago ito maganap. Ganito kasi yon. Ang padre de pamilya, si Rodolfo Collado, ay dating engineer sa California. Tahimik, disente, pero istrikto. Samantalang ang asawa nito, si Corazon Collado, ay isang dating guro sa high school bago sila tumira sa Amerika noong kalagitnaan ng dekada 90. Parehong American citizens na ang mag-asawa at doon na rin nakatira ang dalawang panganay na babae, sina Rowena at Lynette na parehong may pamilya na sa US. Sina Alfred at Dyke ang natira sa Pilipinas. Noong una, plano rin daw silang isunod ng mga magulang sa Amerika pero hindi ito natuloy. Ang dahilan, ayaw raw mag-aral at mas gusto lang daw tumambay, uminom
at maghintay ng padala. Sa madaling sabi, mga palamunin. Pero dahil mahal ng mga magulang, hindi rin sila pinabayaan. Buwan-buwan may padala, dolyar, sapatos, at minsan, pati gadget. Pareho silang takaw-gulo sa kabataan. Kapag may nakasagutan si Dick sa kanto, siguradong nandun si Alfred sa tabi niya, nakahanda ring sumugod. Magkapatid kami, isa laban sa lahat. Yan daw ang lagi nilang sinasabi noon. Sa mga barangay fiesta at inuman, kilala silang magkasangga sa lahat ng laban. Pero ganun din, pareho ring mainit ang ulo at pareho ring mabilis mapikon. Kaya't nang mabalita na si Dyke ang nakatatanda, ang nakabuntis sa asawa ng sarili niyang kapatid, halos hindi makapaniwala ang mga nakakakilala sa kanila. Isang pagkakamaling hindi lang kahihiyan, kundi paglapastangan sa dugo at dangal ng pamilya. Ayon sa ilang malalapit na kamag-anak, nagmula raw ang lahat sa maliliit na bagay. Madalas daw magkasama sa compound si Dyke at si Anna Marie Labiso, asawa ni Alfred. Si Alfred naman ay laging wala. Nagtratrabaho raw bilang mekaniko sa dagupan. Doon nagsimula ang mga lihim na sulyapan, mga pasimplehan ng ngiti, hanggang sa dumating sa puntong hindi na maitago ang katotohanan. Ang pinakamasakit ayon sa mga kakilala ay ang paraan ng pagkakaalam ni Alfred. Sa isang gabi ng inuman, lasing daw si Dyke nang may nasambit sa harap ng mga barkada. Ako dapat ang asawa ni Anna Marie, hindi siya. Doon na nagsimula ang usisero't bulungan sa buong baryo. Pero ang totoo, matagal nang may nakatagong istorya sa likod ng mga salitang iyon. Bago pa man ikasal si Anna Marie at Alfred, si Dyke ang unang nakakilala sa kanya. Panahon iyon na naospital si Alfred sa isang private hospital sa Dagupan dahil sa gallstone operation. Ilang linggo ring doon nakatira ang magkapatid habang nagpapagaling si Alfred at si Dyke naman ang tagabantay. Isang tanghali, lumabas si Dyke para kumain sa karinderya sa gilid ng highway, mga ilang metro lang mula sa ospital. At doon niya unang nakita si Anna Marie Labiso, batang babae, nasa mid-20s, morena at may maamong mukha. Nakangiti habang sumusukat ng ulam sa mga customer, abala sa pagtanggap ng bayad at halatang sanay sa pakikitungo. Siya ang frontline ng karinderya at ayon sa mga taga roon, kaya raw dinarayo ng mga lalaki ang lugar ay dahil sa kanya. Magaan ang kilos, may halakhak na mahinhin, at kahit simpleng damit lang ang suot, may dating na hindi basta-basta. Dumaan lang ang 2 araw. Pagkatapos ng operasyon ni Alfred, lumabas na rin sila ng ospital at bago umuwi, dumaan sila ulit sa parehong karinderya para magpaluto ng pagkain. At doon naman unang nagkakilala si Alfred at si Anna Marie. Habang bumabalot ito ng adobo sa plastic container, nakatitig lang si Alfred parang may tinamaan agad sa unang tingin. At mula noon, halos araw-araw na raw bumabalik si Alfred sa karinderya. Minsan para bumili ng pagkain, minsan para lang makita si Anna Marie. Si Dick, bagaman unang nakausap at unang nakakilala, nagpaubaya sa kanyang nakababatang kapatid. Bahala ka na bunso, kung gusto mo, ligawan mo. Ang biro pa raw nito noon. At dahil parehong may kaya ang pamilya nila, hindi rin nahirapan si Alfred na ligawan ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan, nauwi sa ligawan ng lahat. At sa tulong ng pamilya Collado, nakamit ni Anna Marie ang marangyang buhay na minsan ay pangarap lang niya. Taong 2014, halos 1 taon bago ang insidente, ginanap ang ingranding kasal nila na dinaluhan pa ng mga magulang at mga kapatid nilang galing pa Amerika. Puno ng saya, puno ng pangako. Pero kahit pa ganoon, sabi nga ng iba, hindi nasusukat ang tagumpay ng pagsasama ng mag-asawa sa kung gaano kaingrande ang kasal. Dahil sa huli, hindi sa dami ng bisita o kinang ng alahas nasusukat ang tibay ng relasyon. Kadalasan pa nga, yung mga ikinasal lang sa ilalim ng punong niyog o sa munting kapilya sa baryo, sila pa ang nagsasamang tunay at nagtatagumpay. Pagkatapos ng kasal, nanirahan sina Alfred at Anna Marie Collado sa ancestral house ng pamilya Collado, isang lumang bahay na 2 palapag, yari sa matibay na kahoy at bato. May malawak na balkonahe at lumang hagdang bakal. Doon na rin nakatira si Dyke.
na nooy binata pa rin at walang balak umalis sa poder ng pamilya. Wala namang kasing sariling bahay ang magkapatid. Kahit may kaya sila, pareho silang happy-go-lucky. Puro padala ng magulang ang inaasahan at walang plano sa hinaharap. Kaya't natural lang na doon muna tumira ang bagong kasal, sa bahay ng mga kulyado. Sa mga unang buwan, maayos naman ang lahat. Si Alfred, dahil gusto niyang patunayan sa asawa na kaya rin niyang tumayo sa sarili, ay nagsimulang maghanap ng trabaho. May alam ito sa pagmimekaniko at may natapos na vocational course sa Dagupan, kaya't doon siya nakapasok sa isang maliit na talyer. Araw-araw siyang bumabiyahe papasok. Dala ang pag-asang mabibigyan ng magandang kinabukasan si Ana Marie. Ang gusto lang naman niya noon, maipakita na hindi siya basta umaasa sa dolyar ng mga magulang. Habang si Alfred ay nagsisikap sa trabaho, naiwan naman sa bahay si Ana Marie. Siya ang nag-aasikaso ng pagkain, naglilinis ng bahay, at madalas ay nag-aalaga ng tanim sa bakuran. Tahimik at maayos ang kilos niya, at kahit pabago pa lang sa pamilya, mabilis siyang minahal ng ilang kapitbahay dahil sa pagiging magalang at palangiti. Ngunit si Dyke, walang pinagbago. Kung wala ang utol niya, nasa labas, umiinom, nakatambay, at kung minsan ay may kasamang ibang babae. Pero nang dumating ang mga araw na madalas nang wala si Alfred, unti-unti ring nagbago ang direksyon ng mga tingin ni Dyke kay Ana Marie. Araw-araw silang nagkakasalubong sa bahay, minsan habang nagluluto si Ana Marie, minsan habang naglalabas sa labas, minsan pa'y nakikikain si Dyke sa lutong ulam ng hipag niya sabay birong. Ang sarap mo talagang magluto, hipag. Mas masarap pa sa niluluto ni nanay noon. Ngiti lang ang sagot ni Ana Marie. Pero unti-unti nagkaroon ng lambing sa bawat palitan nila ng salita. Hanggang sa dumating ang mga gabing wala si Alfred. May mga pagkakataong lasing si Dyke, uuwi ng 10 oras. At madadatnan si Ana Marie sa sala, minsan ay tulog sa supa na parang nag-aabang sa pagdating ng asawa nito. Minsan ay magigising naman sa pag-uwi ni Dyke o ni Alfred. Hanggang sa isang araw, habang nakikipag-inuman si Dyke sa mga kabarkada nilang magkapatid, nakwento niya ang isang lihim na matagal na palang nangyayari. Ayon mismo kay Dyke, minsang umuwi siya bandang 7:00 ng gabi galing sa inuman. Hindi pa siya ganoong kalasing, malinaw pa raw ang isip niya at alam pa niya ang kanyang ginagawa. Pagpasok niya ng bahay, tahimik. Wala siyang narinig na ingay o tao. Pero nang mapalapit siya sa kusina, may narinig siyang lagaslas ng tubig mula sa CR. Ang unang pumasok sa isip niya, si Alfred yun. Baka kararating lang mula sa trabaho. Tinawag pa raw niya ang pangalan ng kapatid. "Fred, ikaw ba yan?" Pero walang sumagot. Hanggang sa ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo. At mula roon, lumabas ang hipag niyang si Ana Marie, nakatapis lang ng tuwalya. Basang-basa pa ang buhok, at sa pagkagulat ni Dyke, napatitig siya sa mga binti sa hubog ng katawan at sa balat na kumikintab sa ilalim ng ilaw. Doon na raw siya nilamon ng tawag ng laman. Nablangko ko daw siya dahil sa libog na naramdaman. Hindi na siya nagsalita. Lumapit siya kay Ana Marie at bago pa man makaiwas, hinalikan niya ito sa labi. Ayon kay Dyke, noong una ay pumapalag pa raw si Ana Marie. Tinulak siya ng marahan pero hindi ito sumigaw. At nang mahawakan ni Dick ang gitnang bahagi ng katawan ng babae, bigla raw itong tumigil, hindi na pumalag. Sabi ni Dick sa mga kabarkada, parang gusto rin niya, kaya tuloy-tuloy na. Kinain raw ni Dyke ang tahong ng hipag niya nung gabing yon. At naka 2 rounds pa daw sila. At doon nga, sa mismong gabing iyon, nangyari ang una nilang bawal na pagtatalik na ulit iyon ng halos ilang buwan pa, tuwing wala si Alfred. Ang masaklap dito, habang nanlilimahid si Alfred ng langis sa kakatrabaho, ang asawa naman nito ang siyang tinatrabaho ng kanyang kuya at nilalangisan. Pero dumating din ang puntong hindi na kayang itago ang lahat. Nabuntis si Ana Marie. Noong una, sinabi pa niya kay Alfred na ito raw ang ama ng dinadala niya. Natural tuwang-tuwa si Alfred. Akala niya'y sagot iyon sa mga panalangin nilang magkaasawa.
na matapos ang halos 1 taon ng pagsasama ay magkakaroon na rin sila ng anak. Pero habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang mapansin ni Alfred ang mga bulong at tinginan ng mga tao sa paligid. May mga kabarkadang biglang umiwas, may mga kapitbahay na tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Hanggang sa isang gabi ng inuman, sa mismong mga kabarkada nilang magkapatid, doon niya narinig ang mga salitang nagpasakit ng buong pagkatao niya at pagkaapak ng pagkalalaki nito. Ayon sa isa sa mga kainuman, "Alfred, huwag ka sanang magalit ha, pero kung alam mo lang, matagal nang may namamagitan sa asawa mo at kay Dyke." Noong una, hindi siya naniwala. Pinagtawanan pa niya, tinawag na kalokohan. Pero nang banggitin ng kaibigan ang mga detalye, ang mga gabi, ang mga araw na wala siya sa bahay, at kung paanong nakikita raw nilang palaging magkasama ang dalawa sa compound, doon na unti-unting nagbago ang isipan ni Alfred. Sinubukan pa niyang itanggi sa sarili, pero nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ni Anna Marie, hindi na niya mapigilang titigan ang tiyan ng asawa. Hanggang sa isang gabi, gaya nga ng nasa intro natin kanina, ay humantong ang lahat sa bangayan. Sa loob mismo ng lumang bahay ng mga Collado, sumabog ang galit ni Alfred. Wala nang salita, wala nang paliwanag. Tumilapon ng mesa, basag ang mga pinggan, at nagtagpo ang kamao ng magkapatid mula sa sigawan na uwi sa suntukan hanggang sa humugot ng patalim si Alfred. Sinaksak niya si Dick sa may tiyan, pero bago pa ito bumagsak, nasaksak din siya sa braso ng kapatid. Tumakbo palabas si Anna Marie, umiiyak, humihingi ng tulong. Dumating ang mga tanod at kapitbahay, at doon nila nadatnan ng dalawang magkapatid. Parehong duguan, parehong galit. Ang sigawan ng mga tao, "Magkapatid kayo, tama na iyan, tigilan nyo na." Pero huli na, wala nang kapatid sa gabing iyon, puro galit, hiya at sugat. Kalaunan, parehong isinugod sa ospital ang magkapatid. Si Dyke, tinamaan sa may bandang tiyan. Si Alfred naman sugatan sa braso at leeg. Ilang araw silang parehas na ginamot at binantayan ng pulis sa loob ng ospital. At habang nagpapagaling, doon na rin nagsimula ang mga tanong ng mga investigador. Pagkatapos nilang makalabas ng ospital, agad silang dinala sa barangay hall para isailalim sa formal na investigasyon. Ipinasa ng barangay ang kaso sa pulisya at doon na nga inihain ang mga reklamo laban sa kanila. Ang mga kasong isinampa, frustrated homicide at concubinage. Sa mga dokumento ng korte, malinaw ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagkakasakitan, at ang kahihiyang tuluyang bumura sa apelyido ng pamilya. Si Anna Marie na naging ugat ng lahat ay nagtago at hindi na muling lumitaw sa hearing. At ang dalawang magkapatid na minsan ay sabay humarap sa lahat ng laban, ngayon ay magkalaban sa hustisya at sa kahihiyan. Habang umuusad ang kaso ng magkapatid, bigla namang nawala si Alfred ng ilang araw. Ayon sa ilang kaibigan nito, pumunta raw siya sa Paniki, Tarlac dahil doon nakatira ang pamilya ni Anna Marie. Ang sabi nila, baka raw gusto nitong hanapin o sunduin ang asawa. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, mahal pa rin niya ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik si Alfred sa kanilang bahay sa San Carlos. Tahimik, walang kasama, at halatang pagod. Hindi rin niya binanggit kung nakita ba niya si Anna Marie o nakausap man lang. Hanggang sa isang hapon, habang abala ang mga kapitbahay, isang malakas na putok ng baril ang umaling-awngaw mula sa loob ng bahay ng mga Collado. Pagdating ng mga tanod, natagpuan nila si Alfred, nakahandusay sa kusina, may tama ng bala sa sintido. Doon na nabalot ng matinding lungkot at hiya ang buong pamilya. Nang mabalitaan ito ng mga magulang nila sa Amerika, agad silang umuwi sa Pilipinas kasama ang dalawang nakatatandang kapatid na babae. At nang itutuloy na sana ng mga pulis ang mas malalim na investigasyon, biglang tumahimik ang lahat. Ayon sa ilang pulis na humawak ng kaso, tila pinatigil ng mismong pamilya Collado ang lahat ng reklamo at investigasyon. May impluwensya, may pera, kaya't natapos ang lahat ng walang linaw. Si Alfred matapos ang libing sa San Carlos ay tila itinago ng pamilya ang buong pangyayari. Maraming nagtanong kung bakit
Parang pinagtakpan pa nila si Dyke, pero sabi nga ng iba, magulang sila. Hindi mo rin sila masisisi. Ang mismong ama raw ng magkapatid nang tanungin noon ay nagsabi lang ng maikli, nagpapasalamat kami dahil may natira pa kaming anak na lalaki. Kung may dapat sisihin sa pagkawasak ng aming pamilya, iyan ay walang iba kundi si Ana Marie. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung saan tumakbo si Ana Marie Labiso. Ang sabi ng ilan, baka nasa Tarlac pa rin, nakikitira sa mga magulang. Ang iba naman sinasabing tuluyan na raw itong lumuwas ng Maynila. Walang balita, walang mukha, walang pangalan. Tila binura na rin ng hiya ang dating buhay niya. At kung sino man talaga sa magkapatid ang tunay na ama ng batang dinadala ni Ana Marie, walang nakakaalam. Tanging siya lang ang may sagot. At dala na niya iyon sa katahimikan ng kanyang pagkawala. Samantala, si Dick, matapos ang insidente, ay kinuha na ng pamilya papuntang Amerika. Doon na siya nanirahan, tahimik, para bang gusto na nilang ibaon sa limot ang buong nangyari sa San Carlos. Ang kaso ni Alfred, opisyal na itinuring na suicide, at lahat ng ibang reklamo ay ibinasura dahil wala nang gustong magsalita, wala nang gustong umungkat. At sa dulo, ang apelyidong minsan ay simbolo ng yaman at dangal ay isa na lamang kwento ng pangangalo niya, kasalanan, kamatayan, at katahimikang binili ng pera.